Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na kulang sa gawa. Nako, hala, ubos na ang calamity fund. Nako lahat nagimbal, kongreso, bulag kayo. Yan mga kababayan, at i-share din po natin, no? Dahil po dyan, eto si Speaker Romualdez, no? Mukhang nililihis yata ang mga Pilipino sa totoong issue ng ating bansa. Mamaya, bigyan po natin ng reaksyon itong kanyang naging pahayag mga kababayan. At ito pa, nako, yan. Nung walang sakuna, walang calamity dito sa ating bansa, walang bagyo. Todo kayo ng pamimigay ng ayuda. Pero ngayon, nasaan na? Yun yung hinahanap ng taong bayan ngayon, di ba? At ito pa mga kababayan, ako lugaw, ito nakakaawang pakinggan kasi tingnan nyo bilyon-bilyon po ang pondo ng ating pamahalaan, trilyones ang utang, di ba? Tapos lugaw lang, no? Ang ibibigay sa mga na-stranded nating mga kababayan, nako talaga naman saan kaya nila dinadala yung mga bilyones, trilyones na yan, no? Okay, mamaya mga kababayan, pakinggan po natin itong press conference ng administrasyon at malalaman natin na lugaw lang pala ang ibinibigay or ibinigay, no? Doon po sa na-stranded mga kababayan. Anyway mga karibin natin, eto, simulan na po natin to dito kay Romualdez, Speaker Romualdez. Ito mga kababayan, no? Ito po ang kanyang sabi mga kababayan, Pogo, imbestigahan. We cannot allow this rogue Pogo operators to persist in their illicit actions, no? It is imperative that we identify and unmask the masterminds and protectors behind these operations so they can be prosecuted to the fullest extent of the law. Akala ko tapos na itong pogo-pogo na ito. Walang katapusan ba ito? Yan nga po sinasabi ko kanina, bulag ang kongreso mga kababayan. Kasi biruin nyo, meron po tayong flood control, 5,500 flood control project na dapat imbestigahan nila. Kasi umaabot po ng 1.4 billion bawat araw ang ginagastos dyan sa flood control projects na yan. Pero ngayon, bumabagyo, di ba? Dapat imbestigahan nila. Binagyo tayo, wala naman tayong nakitang flood control project. Bakit hindi nyo imbestigahan? No? Mangalawa po, yung PhilHealth Fund, excess fund daw. PhilHealth excess fund na umaabot sa 89 billion or 90 billion, mga kababayan, na transfer dyan sa National Treasury. Gagamitin din mo na sa mga unprogrammed funds. Nako naman. Pangalawa na yan na dapat imbestigahan. Eto pa. Kasi maingay po ang taong bayan, no? Maingay po ang taong bayan dito sa 25 tons of golds na ibinenta, no? Ng administrasyon ito. Tinatanong po ng taong bayan kung saan po napunta ang pinagbentahan, no? Ng 25 tons of golds. Yan mga kababayan. At may mga government asset din po tayo na ibinenta. Why this government, no? Wala namang pandemic, benta ng mga property. No, nakakapagtaka ka po. House Speaker Romualdez, hindi ba dapat unahin natin itong mga na ito? Kasi yung pogo na yan, nasimulan na naman yan, no? Ni Senator Risa Hontiveros at trinatrabaho na. Baka maaaring mag-focus naman po tayo dito sa kaliwat kanang mga pondo na hindi alam kung saan napunta or mapupunta. Yan pa pong isa pa, yung Maharlika Fund. Mga kababayan, marami pong nagtatanong, kumusta na? Mag-report naman kayo about sa Maharlika Fund.
sayang po ang pera ng bayan kung ganyan, di ba? Huwag po kayong magbulag-bulagan, huwag po kayong magbingi-bingihan, huwag niyo pong linlangin, huwag niyo pong lituhin ang taong bayan, no? Kasi kung magfo-focus lang po tayo sa Pogo, sa mga Duterte, no? Nandito po ang calamity. Nasaan po ang mga pondo na dapat po napapakinabangan ng taong bayan? Bilyones po ang mga ito, umaabot ng trillions na yata. Oh, saan napunta? Hanggang noodles at sardinas lang ba tayo? Hanggang ganito lang ba tayo, mga kababayan? Eto. Hanggang kaipalan lang ba tayo? Speaker Romualdez, may Romualdez rice ka pa, walang iya. Diba? Sana mabigyan mo lahat ng pamilyang nasakuna. Nasalanta, no? Ganitong tinatawag mong Romualdez rice, no? Ay nako mga kababayan, ganito po talaga. Ganito ba ang gusto nyong mamahala, mamuno sa ating bansa? Nagtatanong lang po mga kababayan, no? Kasi kung ganito parang bumabalik na naman po tayo sa nakaraang administrasyon, no? Nakaraan pa yung before pa si dating Pangulong Duterte. Yung mga nakaraang administrasyon ganito po no? Kaya nga ipinapangalan nila yung mga trademark natin, no? Like for example, yung mga airport, no? Ganyan mga kababayan. So, sa pera, nandun din sila para hindi makalimutan. Ganun pong ginagawa ngayon ni Speaker Martin Romualdez, Romualdez rice. Nako, ano po ang inyong opinion dyan? At eto mga kababayan, panoorin po natin itong video ito. Nako, lugaw lang ang ibinigay. Anong nangyari? Kasi yan ang talagang fell through the cracks. Ano lang, Mr. President, normally lugaw po na mainit kasi Yan ang talagang fell through the cracks na hindi natin napag-andaan. OST. So we're about to launch it next month. Mr. President, nandito po yung General Manager ng Philippine Ports Authority. Tingnan natin kung nagugutom yung mga stranded doon. po kanina, as of 6 a.m. po kanina, nasa 5,329 passengers po yung stranded natin and 994 vehicles. So what we have been doing po, every time naman po na meron po tayong ganitong situation, lahat po ng terminals natin sa stranded, we provide them hot meals po. No? Pero ano lang po, Mr. President, normally lugaw po na mainit kasi wala naman po sa budget po natin That's yan. exactly what I was saying. Opo. But what we do So yan mga kabayan, lugaw na mainit, pero okay na rin yan kaysa sa wala, di ba? Pero ang question lang natin, kasi napakalaki po, no, ng pondo ng ating gobyerno. Trilyones ang inungutang, nagbenta pa ng gold, kinuha pa yung sa PhilHealth. But then, mga kabayan, no, parang ang lugaw po ay pasalamat na rin po tayo kasi may lugaw na nga po. Ang problema lang, doesn't parang hindi balanse, di ba? Ang laki ng pondo natin, ang laki ng pera ng ating gobyerno, pero lugaw lang pala ang ibibigay. Grabe po, no, mga kaubayan. po is we do it po out of pocket po ng mga empleyado din po natin. So we augment the hot meals. We're about to come up with our DOST ready-to-eat box. It's a day box na lahat na siya kakainin mo na lang. They're protein bars and all those stuff. Galing sa DOST. So we're about to launch it next month. So ito yung plano mga kaubayan nila, no? Magkakaroon daw sila ng food packs, na nandun na lahat, no? Protein bars, ano pa. Pero i-launch nila next month. Ngayon po tayo sinalanta ng mga bagyo. Next month pa kayo maggagawa niyan. 'Di ba? Wala talaga mga kabayan. Nakikita ko dito sa natin. There is no coordination, sustainability, mga kabayan, no? Kasi biruin mo, hindi naman sa administrasyong ito, this is not the first time, no, na dinaanan tayo ng malalakas na bagyo. So dapat doon pa lang mga kabayan, nakakam up na po sila ng mga medyo matitinding plano, 'di ba?
Eh ngayon, kung kailan binabagyo, saka sila nag-uusap ng mga plano-plano. So gaya nga po ng sabi ni dating President Duterte, you cannot be president if ngayon ka palang gagawa ng plano. Kung saan may bagyo na, ngayon ka palang magpaplano. Huwag kang magpresidente, di ba? Dapat daw, sabi ni dating Pangulong Duterte, you are planning, no? 3 days before, na pumasok ang bagyo sa Pilipinas, handa na yan. 3 days ba naman, hindi ka pa maging handa? Di ba? So yun yung mas systematic way of doing it. But that's something that yan ang talagang fell through the cracks na hindi natin napaghandaan. Umamin na, mga kabayan, talagang hindi po sila handa, di ba? Yun po yung sabi ni PBBM. Yan yung bagay na hindi natin napaghandaan. So meaning, hindi talaga sila nagplano, hindi po sila naghanda. They are just waiting the typhoon to pass, di ba? Ang sabi, antayin na lang natin di ba? Hindi dito sa video ito, but doon sa mga interview sa kanya sa press con, I think, na sabi niya, hayaan na lang muna natin na lumampas yung bagyo at kung ano man ang magiging effect nito. Diba? Parang ganun po yung naging ano niya. So yan mga kabayan, ano ba? Pasok ba sa inyo or approve sa inyo yung lugaw? No? Para sa mga na-stranded. Para sa akin, okay na rin, di ba? At least may lugaw. Pero kung iisipin mo, ganito po yung ganito yung pondo. Tapos yung ibinibigay sa inyong lugaw, ganito lang mga kabayan. So, wala. Ganito nga lang siguro yan eh. Yung lugaw-lugaw na yan. Tapos yung mga sardinas at noodles na yan, siguro ko sa ganitong pondo, ganyan lang ang mapupunta sa taong bayan. Yan ay opinion ko lang mga kababayan. Base po sa nakikita nating laki ng pondo nila, di ba? Laki ng pera, tapos liit naman ng bigay, di ba? Well, anyway, ano pong opinion nyo dyan? At eto na nga, pakinggan po natin ito. Talagang si Ako Bicol Party List, eto. Ang tuloy ng marami sa ating mga kababayan na tila ibinulsang araw ba ng mga ganit at buhayang politiko. Dahil nga sa nangyaring ito, tila nakita na at malinaw pa sa sikat ng araw na matindi talaga ang korupsyon sa ating bansa. Na kahit may sakuna na nangyari at mas may importante pang aasikasuhin o unahin ang mga nasa gobyerno, particular na sa House of Representatives, ay talagang mas inuna pa ang paghihiring para madiin ang mga Duterte at masira sa mga mata ng taong bayan. At ngayon nga, marami na ang dumagsang tulong sa mga politiko na tila lantaran di umano nangangampanya dahil talagang nakalagay pa ang mga pangalan ng mga ito sa relief goods na ibinibigay. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Saldico, saan mo dinala ang pera ng flood control? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo ni Romualdez, masyadong ganid sa pera. Sa sobrang ganid ng gobyerno ngayon, pinaparandam na ng kalikasan ang pangloloko sa taong bayan ng mga politiko. Hashtag we deserve a better leader. Hashtag out BBM. Hashtag abolish Congress and Senate. Tama nga si BP Sara, taga Bicol, hawak daw ni Saldico ang budget sa flood control. Tanungin nyo si Saldi kung saan niya binulsa ang budget para magising na kayo sa katotohanan Bicol. Pumunta pa yan sa hearing sa Kongreso. Kahit bumaha sa kanyang distrito, imbis na tumulong, magduda tuloy tayong malaki siguro ang bayad dyan sa bawat hearing. May bayad nga ba ang bawat hearing? Tandaan ninyo, ngayong halalan kung sinong politiko ang may malasakit at puso. The other departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues simply because na meron tayong Kaya pala lugaw mga kabayan ang binigay sa mga na-stranded kasi may budgeting issues, no? May budgeting issues nga talaga tayo at naniniwala naman ako mga kabayan, ha? Eto, let me explain kung bakit naniniwala ako, wag naman yes or no lang, ha? Eto po,
naniniwala po ako na may budgeting issues talaga. Kasi kung walang budgeting issues, hindi po nila pakikialaman yung pera ng PhilHealth, no? Hindi po sila magbebenta ng 25 tons of golds, no? At marami pa pong iba, no? O sa loto nga, 'di ba? Sa loto halos araw-araw na yata may nananalo. O kaya may budgeting issues po talaga. At maaaring sumang-ayon kayo sa sinasabi ni President BBM na mayroon talaga silang budgeting issues, 'di ba? Napakarami ang dumadaan na bagyo. Patay na. Sinisi na kasi marami ang bagyong dumating. Mr. President! Hoy, kayong mga bagyo naman, huwag nyo naman ganunin. Ha? Alam nyo na pong mahina ang administrasyong ito, tapos kayong mga bagyong kayo, di ba? Parang tinutokso nyo pa yung ating presidente, mga bagyo. Hoy, mga hinayuta kayong bagyo kayo. Sa susunod, doon na kayo sa iba na kayo dumaan. Lumihis naman kayo sa Pilipinas. Palagi na lang kayong dito dumadaan sa Pilipinas. Nako naman talaga, oh. And kaya may budgeting issue kasi Mr. President, pag walang sakuna at bagyo, namimigay kayo ng ayuda. Ha? Na ngayon na kailangan na ng ayuda, wala talaga. Mauubos talaga. No? Mai-issue talaga kayo sa budget. Kasi kung walang bagyo, mamimigay kayo ng ayuda. Pag may bagyo na, wala na. Wala na po. Kaya issue talaga sa budget kasi tayo mga Pilipino sa administrasyon ngayon, nagtataka talaga. Ang dami nagtataka. Imaginein mo like nung kamakailan lang, di ba? Saang lugar yun may bagyo? Basta somewhere sa may Luzon at ayun na bagyo. Tapos, namigay kayo ng ayuda sa Davao. Oh, bagyo sa Luzon, sa Davao kayo namigay ng ayuda. Ang galing. Pati sa Cavite, Ang namigay rin eh. Response ng ating gobyerno tuwing may kalamidad, no? Nakakarami na po tayo. Nakita po natin yan sa Karina, nakita na naman po natin yan sa Christine ba? Si Christine. Ano po ba nangyayari? Hindi po dahil dapat walang baha o walang bagyo. Yung pong kahandaan, no? Nasanay tayo kay Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, monstra na ganyan yung magpapamiting ka sa panahon na ng bagyo. Wala na yan. Dapat ang pamiting ng NDDRRMO o kung ano man ang tawag ngayon. Kasi dati, di ba, National Disaster Response. Kilala pa natin yung mga leader niyan, no? Yung DND. Pero hindi ba kayo nagtataka? Nung panahon na mabilis ang responde ng gobyerno, nung panahon ni Tatay Digong, ang dami naghanap nasa ng Pangulo. Ngayon, wala naghanap kung nasa ng Pangulo. Naroon sa nasa press eh. Alam niyo mga kabanta, may point din dito si Sir Badong Aratiles, no? Kasi nga po, hindi mo na makikita ang presidente sa oras ng bagyo, mga kababayan. Kasi nga po, 3 days before, nagpa-meeting na po siya. Kaya pagdating ng bagyo, hahanapin na talaga nilang presidente. No? O bakit walang magpa-press con dito? Presidente, nasaan ka na? Mga loko pala kayo. 3 days before pa, naghanda na. Kaya ngayon, ano na lang yan? For example, kung kay Rodi pa ito, sa panahon po ng sakuna, parang ano na lang yan, update na lang sa mga dineploy nilang mga different agencies, no? Pero dito kay PBBM, mga kabayan, kung saan may bagyo, doon po sila anong gagawin natin? Nako. Di ba? Naloko na. Paano mo hanapin? Nagmo-monstra nga eh. Ang calamity response po, 2 to 3 days, handa ka na dapat. Hindi yung ang calamity response, imi-meeting mo lang, binabaha na yung Bicol, tsaka ka magmi-meeting. So yan mga kababayan, mukhang tama po si Vice President Sara Duterte. Hindi marunong maging presidente. No? Kasi kung marunong talaga maging presidente, no?
ahead ka dapat sa bagyo, hindi yung nauuna pa yung bagyo bago ka gumawa. Yeah? Dapat you are ahead, no? Advance ka mag-isip. 3 days before, magmi-meeting tayo. Gaano ba kalakas yan? Saan yan? Kasi napo-forecast naman yan, di ba? Saan yan tatama kung sakasakali, di ba? Doon tayo magpo-focus. Ipadala na lahat doon. Sabihan yung mga tao na, di ba? May agad, may action agad, di ba? Malayo pa yung bagyo, alam mo na. Pero dito, anong nangyari? Well, anyway, mga kabayan, sang-ayon ba kayo doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi marunong maging presidente? Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Maraming salamat po.